Good morning! Morning, sir. Salamat sa Panginoon sapagkat muli natin bubuksan ang kanyang salita bilang pag-aaral po sa napakahalagang topic na ating pong pinag-uusapan ngayon pong buwan na ito. Ito po, ito ay ang pagbibigay. So sa ating pong pagpapatuloy, hinihiling ko po ang bawat isa na tayo po ay magsitindig at ating pong basahin ng sagot-sagutan ang Malakay chapter 3 verses 8 to 12. Shall we all stand please? Basahin po natin ito ng sagot-sagutan. Verse 8, sabi po dito, will a man rob God? Yet you have robbed me. But you say, in what way have we robbed you? In tithes and offerings. Your curse is a curse, for you have robbed me, even his whole nation. Bring all the tithes into the storehouse, that there may be food in my house, and try me now in this, says the Lord of hosts, if I will not open for you the windows of heaven and pour out for you such blessing, that there will not be room enough to receive it. And I will rebuke the devourer for your sakes, so that he will not destroy the fruit of your ground, nor shall the vine fail of your fruit for you in the field, says the Lord of hosts. Together, and all nations will call you blessed, for you will be a delightful land, says the Lord of hosts. Pagpalain po ng Panginoon ang pagbabasa ng kanyang salita. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa salita mo na bukas ngayon pong magang ito. Marami sa amin na ang madalas na ito marinig, lalo na pagka ang pinag-uusapan ay pagkakaloob o pagbibigay sa gawain ng Panginoon. Panginoon, bigyan mo kami ng panibagong perspective. At kung sakali man na nalimutan na namin ito, nawa po ay maniriwa sa amin ang katotohanan na kami, Panginoon, ay magbigay at ito po, Panginoon, ay iniutos mo at ito po ay may nakip na pagpapala. Kaya, Panginoon, sa bawat bahagi ng mensahe ito, samahan mo kami at ipaliwanag mo po ito sa amin, Panginoon. Sapagat ng ito dinadalangin namin sa pangalan ng Panginoon Yesus. Amen. Okay, makakaupo na po kayo. Alam niyo po ang Gen Z or Generation Z. Ano ba yung mga Gen Z? Mga pinanganak noong? Kami. Noong 2000, ano? Okay? Ay, masasabi ko po, ewan ko kung mag-agree kayo sa akin, pero masasabi ko po na mapalad. Alam niyo po ba kung bakit? Sapagkat marami, welcome Mark, okay? Sapagkat marami, sa panahon natin ngayon, o ng mga Gen Z, ay nakakasakay na ng eroplano. Di po ba? Hindi naman siguro lahat, pero marami ay nakasakay na sa eroplano. Alam niyo po ba, nung una ako nakasakay sa eroplano, I was 25 years old. No? Tanda ko na si Jed. Nung una siya nakasakay ng eroplano, nasa tiyan pa siya ng nanay niya. Ano? Then, yung sunod ng pagsakay sa eroplano, 1 year old. Pero niyo yun, ano? So, bahagi siya ng Gen Z. So, masasabi ko na napakapalad talaga yan. Siguro marami sa atin dito ang nakasakay na ng eroplano. No, magaganda, yung iba ay mga nakakatakot, no, na sakyan. Pero alam niyo po ba, noong 1903, nung wala pang eroplano, may dalawang grupo na nag-isip, nagplano, at gumawa, no, ng isang machine na lumilipad. Nagplano pala. At ang una, ito ay si Samuel Pierpont Langley. Okay? Ito po si Samuel Langley na ito. Siya po ay math professor. Siya po ay senior officer ng Smithsonian Institution. Siya rin po ay nagtrabaho sa Harvard. So ito pong tao ito ay matalino, magaling, no, professional, no? At ang kaibigan lang naman po niya ay si Andrew Carnegie. Kilala niyo ba yun, si Andrew Carnegie? Siya po ang nag-discover ng steel, no? Yung mga bakal, okay? At siya daw ang pinakamayaman na Amerikano noong panahon na yun. At ang isa pa niyang kabarkada ay si Alexander Graham Bell. Does it ring a bell? Okay? So, matatalino yung mga kasamahan nito. Okay? At alam po ninyo, nung sinabi niya na magkikreate siya ng eroplano, ang US War Department, binigyan siya ng $50,000 na budget. And nung time na yun daw po, kung sa panahon natin, yung $50,000 na budget
It is worth 10 million daw today. Okay? 10 million dollars today para gawin ito. So dahil sa napakalaki ng budget at napakatalino itong si Samuel Langley, everybody is expecting, even the US government is expecting him to be successful, no? Na magtayo ng eroplano. Okay? Siyempre, ang mga hinar niya, na mga kasamahan niya, ay yung mga mechanical engineers na matitindi. Okay? Kasi, well-budgeted. Pero sa kasamang palad, itong design na kanyang ginawa, no? Noong una niyang pinalipad noong October 7 at noong December 8, 1903, ay bumagsak. No? Kahit na ang tindi ng research nila sa aerodynamics, itong kanilang design na ito, no? Kumbaga, umangat lang na konti, tapos diretsyong na, bagsak sa ilog. Kaya, pagkatapos ng December 8, 1903, nag-tweet na itong si Samuel Langley na, hindi ko kaya, hindi ko alam kung paano magpapalipad ng machine sa ere. Pero, 100 miles away, no, during this time, 1903, may magkapatid din. No? Ang pangalan ay si Wilbur at si Orville Wright. Okay? Itong dalawang ito, magkapatid, hindi ito nakatapos na college. At ang business nila ay bike shop lang. Okay? But these two were so passionate about flying objects. Kaya ang hobby daw ng dalawang ito, magpalipad ng saranggola. Okay? So dahil sa sila ay ang business nila ay bike. So inisip nila kung paano makakagawa ng flying object na may machine. So marami rin silang mga failures pero hindi sila tumigil. At noong December 17, 1903, lumipad ang unang eroplano na may nakasakay na tao. Naging successful sila. Siguro ang tanong, what's the difference of these two kay Samuel Langley? Ay, Samuel Langley, napakagaling niya, well-budgeted. Samantalang itong mga ito, walang budget sila. No? Hindi sila binigyan ng budget ng gobyerno. In fact, hinihingi ng mga to yung research ni Langley, hindi binibigay ni Langley. No? Siyempre naman, di ba? Walang gayahan. Pero sila ang naging successful. At ayon po doon sa libro na The Wright Brothers, ang dahilan kung bakit mas naging successful ito ngayon. Because they know why they are making this work. They know their purpose. No? Alam nila kung bakit nila ito ginagawa. Okay? At nung malaman nila kung bakit nila ito dapat gawin, yun ang itinuro nila sa lahat ng kanyang mga staff, sa lahat ng mga crews. No? Kaya dapat natin itong magawa. No? Sapagkat pag nagawa natin ito, ang sabi dito, this will change the course of the world. No? Or babaguhin ito ang takbo ng mundo. At yun na nga ang nangyari. Diba? Ang lupit ng mga aeroplano natin ngayon. Diba? Hindi pala natin ng US no? At ng ibang mga bansa. No? At yun nga, pagka tayo ay pupunta sa isang lugar, no? Napakabilis na ngayon because of these airplanes. Mga kapatid, ang gusto ko pong makita natin ngayon umaga sa buhay natin, ang dahilan kung bakit natin ginagawa yung isang bagay, kung bakit tayo nagpupuyat, nagpapakahirap, because we answered the question, why? Diba? Bakit ako nag-aaral? Diba? Pagka hindi mo alam kung bakit ka nag-aaral, titigil ka na. Diba? Sa mga manliligaw dito, bakit ko talaga ito pinagtsatsagaan? No? Bakit ilang beses na akong binasted nito, ay ito pa rin talaga ang gusto ko. Diba? Because you know why. You have answered the question, why? At ito po ang nangyari dito. No? Nung malaman nila ang dahilan kung bakit dapat nila itong gawin, they were so motivated. And they did not stop until maging successful po sila. Marahil si Langley, dahil well-funded siya, no? Hindi siya ganun kapassionate, no? At
At hindi niya naintindihan, hindi niya nalaman kung bakit dapat niyang gawin ito. Ngayong umaga mga kapatid, sa atin pong pinag-aaralan ngayon pong isang buwan na ito. No? Ngayong buwan ng August, no? Sabi nga ng marami, ina-Agosto. Pagka sinabing ina-Agosto, ay medyo mahirap ang pera. Di ba? Pero sa Bible, pag tinignan po natin, walang ina-Agosto. Basta, sundin natin yung instruction ng Panginoon. No? So, nakita natin, ito ang theme natin ngayon po na buwan na ito, more blessed to give. No? Or more blessed to give. Mas papagpalain ka pagka marunong kang magbigay. Okay? And for this past Sundays, pinag-usapan natin, no, nakita natin our ever-giving God. No? Ang Panginoon, inutusan niya tayong, or bago niya tayo inutusan magbigay, siya muna ang nagbigay ng example ng pagbibigay. Okay? And then, yung second Sunday, blessed givers, nakita natin na it's more blessed to give than to receive. At nakita natin ang mga dahilan. Okay? And then, last week, nakita po natin our offering in the eyes of Christ. Mas marami pala ang binibigay ng isang tao, no, kung titingnan mo yung natira sa kanya. Okay? So kahit na marami kang binigay, pero ang dami pa rin natira sa iyo, no? Kumbaga, kung yung patas mo ay hindi nagalaw, no? Pero kahit na marami binigay ka, ang tingin ng Panginoon doon ay mali pa rin ang binigay. Pero kung kahit dadalawang pusing ang binigay mo, kung yun na lang ang iyong binigay, wala na mas malaking binigay in the eyes of Christ. Okay, ngayong gabi, ngayong umaga, no po, nais ko pong pag-usapan natin why we tithe. No? Why we tithe. Bakit tayo magbibigay ng ikapul? Okay? Ito po ay nakalagay sa Biblia. Ito po ay turo na makikita natin sa salita ng Panginoon. Sa maraming mga tao na napapag-usapan ang tungkol sa pagbibigay, lalo na ang tithes, ito ay masakit sa tenga. No? Ito po ay very offensive. Pero mga kapatid, kung ating pong pag-aaralan lamang ng maigi, kung ano ba ang principles behind, no? Bakit ang Panginoon sinabihan tayo na magbigay, then alam niyo po, yung nakalagay sa 1 Corinthians, ano? Sa 1 Corinthians chapter, sa 2 Corinthians chapter 8 at saka chapter 9, that we will give joyfully. Ano? We will give it. Unreluctantly and joyfully and cheerfully. Okay? So ngayon po umagayan po ang nais ko na makita natin at sa biyaya ng Panginoon, sa karunungan ng Banal na Espiritu, ay maunawaan po natin bakit pa tayo nagbibigay ng ikapo. Okay, ito pong Malakay, ito po ang huling libro or aklat ng Old Testament at si Malakay po ang huling propeta na inutusan ng Panginoon na magbigay ng mensahe niya noong Old Testament. After Malakay died, for the past 400 years, wala pong prophet na sinend ang Panginoon. Kaya, ang mga Israelites, no, sa mga gera na naranasan nila, wala silang alam gawin. No? Kasi walang nagre-remind sa kanila, walang nagre-rebuke sa kanila. No? Walang nag-guide sa kanila kung ano ang mga dapat nilang gawin at sino ang dapat nilang kasama. So itong si Malakay, ano po, ito pong aklat na ito ay sinulat. By the way, ang name na Malakay, ang ibig sabihin po nito, ang Malakay ay word na Hebrew. Sa English, ang ibig sabihin po nito ay my messenger. No? My messenger. Anong Tagalog sa messenger na? Tagapagdala. Tagapaghatid. Tagapaghatid ng balita. Okay? Mensahero. Yes. Okay, so, ano yung mensahe na dinala ni Malakay sa mga Israelites from God? Okay? Sapagkat alam po ninyo, ito pong mga Israelites, sila po ay nasakop ng Babylon for 70 years. After 70 years, pinalaya po sila, no, ng mga Persians. Okay? Medo-Persians. Kung nasakop ng Persians ang Babylon, pinalaya, pinauwi ng mga Persians ang mga Israelites na nasa Babylon pabalik sa Israel. Okay niyo ba? Okay. Pagdating nila ng Israel, pagbalik nila sa Jerusalem, nalimutan nilang sundin ang Diyos.
Nalimutan na nila yung mga itinuro sa kanila, no, ng mga prophets, ng mga kings, no, na kailangang sundin ang utos ng Panginoon. At ang nakakalungkot, lahat ng ginawa ng mga Israelites ay opposite sa utos ng Panginoon. Ang isa sa mga, kung babasahin niyo po itong Book of Malachi, ang isa sa mga hindi nila ginawa ay yung dapat ang iyong papakasalan lang ay kapwa mo Israelites. Ang ginawa nila, kung sino lang yung makakita nila, no? Kahit ibang lahi, no? Pwede. Hindi po pwede sa mga Hudyo. Dapat kalahi mo lang. Okay? And then, ang isa pa na kanilang ginawa, yung kanilang pag-o-offer sa temple. Ang kanilang mga in-offer ay yung mga bulag na mga hayop. Mga may depekto. Samantala, kung babalikan po natin ang Deuteronomy, ang dapat mong ialay ay yung mga walang kapintasan. No? Yung pinakamaganda. No? Nasabi nga dito ng Panginoon, kaya nyo bang ibigay sa governor ninyo yung bulag na tupa? No? Kung magbibigay ba kayo sa inyong leader o sa inyong hari, ang ibibigay nyo ba yung mga papilay-pilay o yung may sakit? Di ba? Gagawin ba natin yun? Pero, ang ginagawa ng mga religious leaders dito, ang iniaalay nila, yung may mga defect. So, pagdating po dito sa chapter 3, ang sabi ng Panginoon, pinakita niya dito, no, sinabi niya kung bakit hanggang ngayon ang mga Israelites hindi pa rin umaangat ang buhay. No? Sinabi rin ng Panginoon dito, bakit kayong mga Israelites, almost 100 years na kayong nakalaya, no, from your exile sa Babylon. Hindi pa rin kayo nagiging independent. Hindi pa rin bumabalik yung dating glory ng Israel noong panahon ni King David at ni King Solomon. At ito po, pagdating dito sa verse 8, makikita po natin, will a man rob God, yet you rob me? Mananakawan ba ng tao ang Diyos? Ang sabi po ng Panginoon, yes, mananakawan natin siya. Kung hindi natin ibinibigay yung ikapu natin at yung ating alay. Ngayong umaga mga kapatid, sa tanong na ito, meron po tayong makikitang tatlong katotohanan na sasagot sa tanong na why we tithe. No? Bakit kailangan tayo magbigay ng ikapu? At ang una na makikita natin, the crime God's people committed. Okay? Ang unang katotohanan na makikita natin, the crime God's people committed. O ang krimen, no, na ginawa ng mga tao ng Diyos. Okay? Ano yun? Sabi niya, will a man rob God? Yet you have robbed me. But you say, in what way have we robbed you? In tithes and offerings. You are cursed with a curse, for you have robbed me, even this whole nation. Okay? So, dito po, gusto ko pong makita natin na, yun nga, hindi natin, kumbaga, hindi, kung isipin lang natin sa ating kaalaman, matatawa tayo sa tanong na yan. Can I rob God? Paano kung mananakawan ng Diyos nasa langit siya? No? At kung sakaling makarating ako sa langit para nakawan ang Diyos, gwardyado yun. No? Baka nasa, ano pa lang ako, nasa atmosphere pa lang ako, no? Sunog na ako. Diba? Pero sabi ng Panginoon, pwede na siyang nakawan in your tithes and offering. Ano ba ang kahalagaan ng tithes? Bakit tayo kailangan magbigay? At bakit tithe? Bakit 10%? Ang ibig sabihin ng tithe ay 10% or 10th part of what you have. Okay? Nakaya pa ako? So kung hinihingi ng Panginoon yung 10%, ilan ang maiiwan sa iyo? Ilan? 90%. Di ba? Tama ba? Naririnig ba natin? 90% ang maiiwan sa atin. Okay. So, ganito po ang gusto ko pong makita natin. The reason of the crime. No? Ang dahilan, bakit may ganitong pagkakamaling ginawa ang mga tao. Okay. Sa John chapter 15 verse 5,
Basahin niya po natin. Ready? Begin. I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Okay? Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, no, lalo na dito sa, yung sabi niya, if you remain in me, you will bear much fruit. Kung gusto mong mamunga ang buhay mo, kung gusto mong umunlad ang buhay mo, you stay with me. Ang ibig sabihin po ng word na remain dyan ay, you make your residence in me. No? Tumira ka sa Panginoon. Anong ibig sabihin nun? Huwag mong iwanan ang Panginoon. No? Kung anong instruction ng Panginoon, yun lamang ang iyong sundin. Yun ang ibig sabihin ng remain. At ang sabi niya, if you do that, you will bear much fruit. Hindi niya sinabing, you will bear fruit. Sabi niya, you will bear much fruit. Marami. And then, sabi pa dito, apart from me, you can do nothing. Ito po ang gusto kong makita natin dito. No? Ang Panginoon, gusto niya ituro sa atin na hindi natin kayang mabuhay mag-isa sa lupa. Without God. Wala kang ma-accomplish, wala kang mararating. No? Walang mangyayari sa buhay mo kung wala ang Diyos. Kung ikaw ay tatakbo papalayo, no, sa Panginoon. No? Pero if you remain, if you stay with God, ang ganda ng mangyayari sa buhay mo. You will bear much fruit. Sino dito ang gusto na mamunga or umunlad sa buhay? Siguro lahat tayo, di po ba? Siguro may problema sa pag-iisip yung sasabihin na ayoko umunlad. Yan ang goal ko sa buhay. Maghirap. Wala sigurong ganun sa atin. Di po ba? Sapagkat yan ang gusto talagang mangyari sa atin ng Panginoon. Okay? So, ang gustong ituro dito ng Panginoon, you need God. No? We need to be partners with God. Kaya nyo? Sapagkat kung hindi mo kapartner ang Panginoon sa buhay na ito, sabi niya, apart from me, you can do nothing. Wala kang magagawa. Wala mangyayari sa buhay. And then, sabi pa dito sa 1 Corinthians chapter 3, verse 6, basahin niya po natin. Ready? Begin. I planted the seed, God's watered it, but God has been making it grow. So, ito yung part natin sa partnership. No? I planted the seed, Apollos watered it, but God has been making it grow. So, we have a part. Ano yung part natin? Magtanim, magdilig. Pero ang nagpapalago talaga ay ang Panginoon. Di ba? Tayong lahat siguro dito ay naka-experience na ng magtanim. Di ba? At kailangan na diligan. No? Akala natin, sa ating pong pagtatanim at sa ating pagdidilig, ay tawag ito, lumalago, no? Yung tanim, hindi po. Ang Diyos na nagpapalago. Okay? Pero kailangan mong gawin yung part mo. Para gawin din ng Diyos yung part niya. Hindi gagawin ng Panginoon yung kaya mo. Okay, ka? At hindi rin ipapagawa sa iyo ng Panginoon yung hindi mo kaya. Yung kaya ng Diyos. So, ang kaya natin mga kapatid ay magtanim at magdilig. Pero hindi natin kaya magpatubo ng magpalago. Yun ang trabaho ng Panginoon. So, partnership yun, di ba? Okay. So, sa partnership, merong capital sharing, di ba? Sa isang business. Meron kang puhunan. No? So, ano ang puhunan ng Panginoon? Ito ang puhunan ng Panginoon. Basahin po natin sa Nehemiah chapter 9, verse 6. Ready? Begin. You alone, Lord, you made the heavens, even the highest heavens, and all their starry hosts, the earth and all that is on it, the seas and all that is in them. You give life, give everything, and the multitudes of heaven worship you. So, ano ang meron ng Panginoon? He has everything. He made everything. Ano pa? Ang sabi sa Philippians chapter 2, verse 13, basahin niya po natin. Begin. For it is God who works in you to will and to act in order to fulfill His purpose. So, ganito po, yung pong verse kanina na binasa natin, Nehemiah, ang gusto pong ipalam sa atin, ang Diyos ang may-ari ng lahat.
yung ginagalawan mo, yung kung ano ang meron ka, Diyos ang may-ari niya. Wala kang pwedeng angkinin. No? Kahit na may apelyido mo yan, may pangalan mo yan, yung mga gamit, no? Ay pahiram lang yan sa'yo. Ang tunay na may-ari niya ay ang Panginoon. Yan po ang sinasabi ng Nehemiah, chapter 9, verse 6. Sa Philippians chapter 2, verse 13, For it is God who works in you to will and to act in order to fulfill His good purpose. Ang gusto kong makita natin dito, even yung to will, ano? Ang ibig sabihin, the desire to work, it's also coming from God. Okay? Kaya masipag ang isang tao, o kaya gusto mo lagi magtrabaho, hindi dahil yan ay nature mo. Okay? Kundi dahil ang Diyos ang nag-uudyok sa'yo. Kailangan mong tapusin yan. No? Kailangan mong gawin yan. It is God who is giving you the desire, no? To do it. And to act. No? Hindi lamang desire, but to do it. At sabi doon, to fulfill. At siya rin po ang nagbibigay sa atin na nag-uudyok sa atin na tapusin ito. So, yan ang pumuna ng Panginoon, ano? Lahat ng bagay na meron tayo ay Kanya, maging yung desire to work, no? Even our movement, no? At yung desire to finish the work, ang galing din yan sa Diyos. And then, sabi pa dito, I can do all things through Christ who strengthens me. Even the strength to work is from God. Kaya huwag natin sabihin na, kaya ako natapos yan, lakas ko pa eh. Malakas ako, bata pa to. Number lang yung mga age na yan. Alam nyo, kinikilabutan ako pagka sinasabi yun. Kasi later on, ay talagang makakaharap ko talaga yung hinahanap ng pagkano. Ang ibig kong sabihin, even the strength to work is from God. No? Hindi galing sa atin. Hindi galing sa initiative natin. It is from God. Okay? And then sabi dito sa Chronicles chapter 29, 14 and 16, basahin niya po natin. Ready? Begin. But who am I and who are my people that we should be able to give as generously as this? Everything comes from you, and we have given you only what comes from your hand. Lord our God, all this abundance that we have provided for building you a temple for your holy name comes from your hand, and all of it belongs to you. And sabi dito sa verse 16, all this abundance comes from you. No? Lahat ng ito, no? Lahat ng kasaganaang ito, lahat ng meron kami, lahat ng mga resources namin, ito ay galing sa iyo. So, lahat ng ito ay galing sa Panginoon. No? And then, ano lang yung meron sa atin? Magtanim at magdilig. Yun lang ang meron tayo. Kasi yung desire to work, ability to work, strength to work, galing yun sa Panginoon. Diba? Tapos yung pamumunga noon, kung ano man yung ating pinagtatrabahuan, it came from God. Kasi sabi ng yung binasa natin kanina, no? Sa 1 Corinthians chapter 6, ang Panginoon, o chapter 3, ang Panginoon na nagpapalago. Nakuha niyo po ako? So, gusto ko makita ninyo yung picture. God and man's partnership. Okay? Capital sharing. So, yung pagbibigay ng puhunan. Sa Panginoon, ang binigay niya, everything. No, life, place to work, desire to work, ability to work, strength to work, abundant production. Okay? Ang men, ano kanyang capital? Manpower lang. Cooperation lang. Okay? Wala nang iba. Kasi lahat ng ito galing sa Panginoon. Now, pagdating po sa profit sharing. Okay? Balikan nyo sa inyong palagay, yung makatarungan na hatian, ano kaya ang ilang percentage kaya ang dapat kunin ng Panginoon at dapat mapa sa top? 60%.
60-40. Sa 50-50 ba, may lugi doon? Lugi and just doon, di ba? Sa 50-50. No? Sa 60-40. Lugi, no? At alam po ninyo, walang mag-iisip na partner na sa hatian, I mean, ang laki ng capital na binigay mo. Pero sa hatian, ganito ang hatian. 10% and 90%. Baliktad, di ba? I mean, walang tao o walang businessman, walang magaling na businessman na ganito ang profit sharing. No? Ang laki ng capital, pero ang liit ng pakinabang. Pero ito ang ginawa ng Panginoon. Diba? Kaso, ang ginagawa ng mga Israelites, 10% na nga lang yung share ng Panginoon. Kinukuha pa nila. Hindi pala binibigay. That's why it is a crime. No? Kaya sabi ng Panginoon, you are robbing me. Because that is not your money. That is mine. Nga, mga kapatid ngayong umaga, I do not know kung first time nyo or madalas nyo lang narinig itong 10%. At hindi ko rin po alam kung ano ang reaction nyo pagka narinig nyo ito na kailangan ibalik, hindi actually ibigay, kundi ibalik natin, no, sa Panginoon yung part niya. No? Sapagkat lahat ng provision ng Panginoon na nakita natin kanina, it is true at yan pong lahat ay naranasan natin. Diba? Natanggap natin lahat ng meron tayo. So pagdating ng salary natin, pagdating ng profit natin, yun ang gusto ng Panginoon. We need to give His part. At again, sa ganitong hatian, lugi ka ba? At ito, gusto kong idagdag, may last bonuses ka pa. At mamaya makikita ninyo kung gaano kalaki yung mga bonuses. Imagine, 90 na sa'yo, tapos may mga bonuses ka pa. Magre-reklamo ka pa ba? Hindi ka ba magiging masaya sa ganitong hatian? Will you not be joyful? No? Sa ganitong hatian? Ang laki ng puhunan ng kapartner mo, ikaw, konti lang, pero ang hatian ganito. Di ba di ba? Kaya sinabi ng Panginoon na God loves a cheerful giver. Kasi, yung magbibigay ng para sa Panginoon, he should be happy. Di ba? He should be laughing, actually. Smiling. Kasi, you know, malaki ang napapunta sa. Pero, ito po ang gusto kong paalala sa bawat isa. When we struggle, or when we don't give God's part, we are robbing. And because we are robbing Him, ano ang result? Ang sabi dito, you are cursed with a curse. You know? For you have robbed me, even this whole nation. So, ang sabi dito, ikaw ay sinumpa. No? Kaya hindi ka makaangat sa buhay. No? Kaya ka hindi umunlad. Kaya lagi kang kapos. Because you were cursed. Kasi hindi mo binabalik yung para sa Panginoon. Meron kang nasa possession mo na hindi sa'yo. Okay lang sana kung ikaw lang ang maapektuhan. But sabi dito, even this whole nation. Maapektuhan, hindi lang ikaw. No? Kung sa church na ito, no, hindi tayo nagbibigay o hindi natin ibinabalik ang para sa Panginoon. Hindi lamang ikaw ang maapektuhan. Even the whole church will be affected. Even your family, no? And even, ito nga, ang maximum, the whole nation will be affected. Yan po ang nangyari sa mga Israelites. Hindi sila umangat, hindi bumalik yung dati nilang glory, no? And strength. Sapagkat hindi nila binabalik ang para sa Panginoon. Kaya ang challenge sa atin, mga kapatid, no? Ang paalala sa atin ngayon kung bakit. Huwag tayo magdalawang isip. No? Huwag tayo mag-struggle to give kung ano ang para sa Panginoon. No? Sapagkat 90% yung maiiwan sa atin. No?
ibinigay naman ng Panginoon lahat, no, ng dapat nating makuha, no, or kailangan, no, para magkaroon tayo ng ganung profit. So kung halimbawa, huwag tayo magdalawang isip mo ba, 1 million ang sweldo mo kada buwan. Parang hirap ibigay, no? 1 million na sweldo mo every month. Magkano? 100,000. Pero mga kapatid, ilan bang natira sa'yo? Meron ka pang 900 million. Di ba? Pero sabi nga nila, mag-start ka habang maliit pa yung pera mo. Para paglaki niyan, walang difference. Ganun pa rin. Okay? So, I hope na intindihan po natin itong unang katotohanan na ito. No? The crime God's people committed. Sana, kung mag-iimbestiga ang Panginoon sa atin yan, ay walang makita na guilty sa atin. Or bago mag-iimbestiga ang Panginoon sa atin, ay gawin na natin kung ano yung dapat. Ibalik natin kung ano ang para sa Panginoon. Ang pangalawang katotohanan na gusto ko makita natin, the challenge God presented to them. Okay? Yung hamon, no, na ipinakita ng Panginoon sa mga Israelites, sa kanyang mga tao. At ito rin po ay challenge sa bawat isa. Okay? Let's go back. Sabi dito, bring all the tithes into the storehouse, that there may be food in my house. And try me now in this, says the Lord of hosts. If I will not open for you the windows of heaven and pour out for you such blessing that there will not be room enough to receive it. Okay? So makita natin dito yung challenge niya. You bring all the tithes. No? Lahat ng ikapo. Okay? Alam niyo po ba na ikapo natin na iba-iba ang halaga? Depende yan sa sweldo natin. So, hindi yung, uy, malaki sweldo nun. Diba? Si Kuya JJ, malaki sweldo niya. Kaya, pag-distigahan niya. Kaya, kay Kuya JJ na, parang idamay mo na ako, Kuya JJ, sa type mo. Hindi pwede yun. Kundi kung ano yung paano ka pinagpala ng Panginoon, doon ka kukuha. No? At yun ang dadalhin mo sa storehouse. Noong unang panahon, sa templo ng Panginoon, merong storehouse. So, sapagkat hindi lang pera ang binibigay. Actually, hindi pera ang binibigay. No? Mga, anong tawag dito? Mga hayong, no? Mga ani. Okay? Kaya nilalagay sa storehouse. Okay? Pero sa atin ngayon, pwede nating i-convert yan sa pera. So, dalhin daw natin sa storehouse or sa panahon natin sa church. At ito po ang magandang hamon ng Diyos sa atin. And try me now in this. Ang sabi po ng mga Bible scholars, wala ka daw makikitang verse sa Bible na tulad nito. Ito lang ang may verse sa Bible na hinamon ng Diyos ang tao to test Him, to try Him pagdating sa pagbibigay. Try me. Hindi ba kayo nagtataka? Bakit 10%? Bakit hindi 9 or 8? Di ba? Bakit hindi 5%? Merong interesting na observation. Itong si Robert Morris, isa siyang author ng librong Blessed Life. Alam niyo ba ang observation niya? Pag ginagamit daw ang word na 10 sa Bible, it always corresponds to test. Kung naalala nyo, yung bago pinalaya ang mga Israelites ng Egyptian, ni Pharaoh, ilang test or ilang plague ang pinadala ng Panginoon? 10. Di ba? Pinadala ng Panginoon ng 10 plagues itong si Pharaoh para sumunod siya. Okay? Kung inyong matatandaan din, ang 10 Commandments. Di mo ba? Sa Exodus. Memorize nyo ba yun? Exodus 20. Binigay ng Panginoon ang 10 Commandments.
to tell you how many times you should obey. 10. And then, ito pa po. Sa Numbers chapter 14, verses 22 to 24, basahin po natin. Ready? Begin. Not one of those who saw my glory and the signs I performed in Egypt and in the wilderness, but who disobeyed me and tested me 10 times. Alam niyo po ba, kung babasahin natin yung 40 years wandering ng Israel sa wilderness, 10 beses pala silang sinubukan ng Diyos. Okay? At alam po ninyo, 2 lang ang nakapasa. Si Caleb at saka si Joshua. Kaya sila lang ang nakapasok sa promised land. Yung lumabas from Egypt, lahat yun namatay. Alam niyo kung bakit? Sapagkat they all disobeyed the Lord. Bumagsak sila sa test, sa 10 test ng Panginoon. Sino yung kasama ni Joshua at saka ni Caleb na pumasok sa promised land? Yung mga pinanak na during the 40 days or 40 years wanderings. Pero yung original na lumabas, even Moses, namatay siya. Hindi sila nakapasok sa promised land. Again, ano yun? Sabi niya, tested me 10 times. Next, sa Genesis chapter 31, verse 7, basahin niya po natin. Ready? Begin. Yet your father has cheated me by changing my wages 10 times. However, God has not allowed him to harm me. Ito po ay salita ni Jacob. Noong kinukonvince niya yung dalawa niyang asawa, si Leah at saka si Rachel, na umalis na tayo sa bahay ng tatay mo, bumalik na tayo doon sa bahay ng tatay mo. At para makonvince niya, sinabi niya, your father has cheated me by changing my wages 10 times. So siguro, pababa yung sweldo. Pero inyo pong pag-aaralan kung paano naging maunlad, yung kabuhayan ni Jacob at saka nung kanyang father-in-law. Because of Jacob, ay talagang mamamangha kayo sa paglago ng kanilang kabuhayan. Pero, yung tatay ni Rachel, yung kanyang father-in-law, dinaya siya 10 times. Pero in spite of that, sabi niya, God has not allowed him to harm me. Okay? Next, sa Daniel chapter 1, verse 12. Basahin din po natin. Ready? Begin. Please test your servants for 10 days. Give us nothing but vegetables to eat and water to drink. Ito naman po, noong dinala si Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego sa Babylon, dahil sila'y magagaling, mga bata sila, mga magagandang lalaki sila, kumbaga, mapapakinabangan itong mga batang ito ng gobyerno. So, ang ginawa sa kanila, ang ipinapakain sa kanila ay mga masasarap na pagkain. Pero, bago ipakain sa kanila yon, iaalay muna sa kanilang Diyos-Diyosan. Sabi ni Daniel, pwede bang hindi yan ang kainin namin? Ang ipakain mo lang sa amin ay gulay at tubig. Yun lang kakainin namin. Ang sabi nung pinaka-chef nila, hindi pwede. Pagka tubig at saka gulay lang kinain ninyo, baka mamayat kayo, magmukha kayo sa akitin, lagot ako sa hari. Then sabi niya dito, please test your servants for 10 days. Subukan nyo lang. 10 araw lang. Give us nothing but vegetables to eat and water to drink. At alam nyo, kung susundan niyo yung narrative, alam nyo ba, after 10 days, mas matalino 10 times si Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego. Compared doon sa iba na kumain ng pagkain ng hari na inaalay sa Diyos-Diyos. Again, they were tested 10 times. At saka sa New Testament naman, sa Revelations, ang sabi dito, do not be afraid of what you are about to suffer. I tell you, the devil will put some of you in prison to test you, and you will suffer persecution for 10 days. Be faithful even to the point of death, and I will give you life as your victor's crown. So, nagkataon lang ba ito? Na ang makikita natin dito, basta ginagamit yung word na 10, ang kasunod nun ay test. Test of obedience. At ito, sa Malakay chapter 3 verse 10, tayayin sa note. Joke lang. 3:10. Makita natin dito na
Ang challenge ng Panginoon, test me on this. Subukan niyo ako. No? Give your 10 part. Give the 10 part of your income and test me on this. So mga kapatid, napakahalaga ng salitang 10. No? Di ba pagka magdidesisyon ka, halimbawa may sasagutin kang babae o lalaki, may sasagutin kang lalaki, o magpapakasal ka. Ang lagi sinasabi sa iyo, pag-isipan mo ulit 10 beses. Di ba? Nasabi mo na ba yun sa inyo? 10 beses, mag-isip muna. O kaya, pagka binasted ka na ng 10 beses, o pagka binasted mo na siya ng 10 beses, pero bumabalik pa rin, mag-isip-isip ka. Seryoso yan. Di ba? So, kahit tayo, alam natin yun, aware tayo na ang salitang 10 ay ginagamit to test people. So mga kapatid, ngayong umaga, God is challenging not only the Israelites, God is challenging each one. If you are following the Lord Jesus Christ, no? If you're a follower of Jesus this morning, God is challenging you to give your 10% or to bring back to Him the 10%. Okay? So yun po ang pangalawang katotohanan na makikita natin. The crime God's people committed, the challenge God presented to them, and then the third is the commitment God provided for them. Ano yung commitment ng Panginoon? Pag ginawa mo ito, no? Ano yung commitment ng Diyos? Ano yung gagawin niya in return? Ito na yung plus bonuses. Okay? May 90% ka na nito, ha? Okay, may 90% ka na nito. Pag binigay mo 10%, may 90% ka na nito. Ito pa yung may dadagdag ng Panginoon. Sabi diyan, bring all the tithes into the storehouse, that there may be food in my house. And try me now in this, says the Lord of hosts, if I will not open for you the windows of heaven. Okay? So ito ay diniscuss ko na sa aming baptismal class. No? Windows of heaven. Bakit hindi kaya doors of heaven? Bakit nga? Yes. Sa bahay natin, mas marami ang windows. Sa totoo lang, sa tingin ko walang windows sa langit. Pero gumamit ang Panginoon ng figure of speech for us to picture, no? Para malaman natin kung gaano tayo i-bless ng Panginoon. He will open the windows. Mamayang pag-uwi ninyo, bilangin nyo kung ilan ang windows ninyo. Kung alin na mas marami, pinto o window. Kasi sabi dito, He will open the windows of heaven. Anong gagawin niya? Pagka binukas niya yung mga bintana and pour out for you such blessing that there will not be room enough to receive it. No? Walang silid na pwedeng pagkalan niya pagka nagbuhos ang Panginoon ng pagpapala. Do you think yung ibubuhos niya is 10% lang? Do you think? May 90% ka na, ha? So pagka binigay mo sa Lord yung 10, nasabi niya, I will open the windows of heaven. Naniniwala ako na yung mga windows na yun, hindi lang 10% ang ihuhulog niya. Para palitan yung 10 na nawala sa'yo. I think more than 100% tayo matatanggap. May mo ba? Amen ba? Diba? Amen. Okay. Ito pa. Kumbaga, there's more. Wait, there's more. Okay? Nasabi dyan sa verse 11 and verse 12, and I will rebuke the devourer for your sakes, so that he will not destroy the fruit of your ground, nor shall the vine fail to bear fruit for you in the field, says the Lord of hosts. Okay? So may tatlong additional pa na ibibigay ang Panginoon. Bukod sa mga bonuses na yun. Ano? Ito pa yung tatlong bonus. And then, nasabi pa dito, all nations will call you blessed, for you will be a delightful land, says the Lord of hosts. Ang una, kasi kung babalikan natin ito,
Noong unang panahon, ang main na work ng mga tao ay agriculture. No? Yung talaga ang trabaho nila. Okay? Kaya, ang promise ng Panginoon, I will rebuke the devourer. Yung mga peste, yung mga sisira ng inyong mga pananim. Diba? At yung mga pananim ninyo, hindi lang kung tatanggalan ng mga maninira, magbubunga pa siya. Okay? So, ano yun sa atin kung i-convert natin yun sa ano? So, ito yung ating jobs and businesses. No? Our jobs and businesses will be protected from harm. Okay? Yung trabaho ninyo, no? Yung inyong mga negosyo, if you give your tithe, sabi niya, sabi ng Panginoon, I will rebuke the devourer. Ano ang ibig sabihin nun? I will protect your job, your businesses. Nung pandemic, nung nakakalungkot, maraming mga nawalan ng trabaho. Pero sabi ng asawa ko sa akin, salamat na lang ako, no, na kahit maraming mga nagtatanggalan, may trabaho pa rin. Di po ba? Meron pa rin pambili ng pagkain, pambili ng gamot. Di po ba? At yun po ang blessing na ibibigay po sa atin ng Panginoon. The Lord will protect us, no, from harm. No? Lalo na ngayon, napaka-competitive ng sa paghahanap ng trabaho. Napaka-competitive pagka wala kang mga experience, no? Or pagka hindi tama ang experience mo sa hinahanap nila, hindi ka makukuha. Di ba? Napaka-competitive. Pero, when you give your time, itong promise niya, hindi ko itong promise. The Lord will protect you from it. Okay? Next, your job, your businesses will be productive. You may be promoted, no? You may be, pupunta sa next level, no? Pero kung halimbawa, magbubukas ang Panginoon ng panibagong opportunity, no? For you to grow, for God to bless you more. Okay? Nakuha niyo po ako? Yan po ang promise niya. And then, ang panghuli, no, your job, no, your businesses will be praised. No? Sabi dito, and all nations will call you blessed, for you will be a delightful land, says the Lord of hosts. Pagka yung business mo and your jobs are praised, no, ang ibig sabihin nun, no, ang ibig sabihin, babunga, matatag ang iyong business. Diba? Maraming mag-a-apply dyan. Maraming, of course, maraming maninira din dyan. Pero the Lord will protect. Lagi ko pong kinikwento pagdating po sa pagbibigay. Si William Colgate. No po? Sapagkat ang kanyang kumpanya, ang kumpanyang Colgate, no po, ay 200 years na nag-exist. At hindi ko po alam kung may alam kayo na business na ganun katagal na, tapos nasa ano pa rin siya, nasa one of the top 10 companies in the US or in the world. Top 6 siya. Ano? Imagine for 200 years. Yung ibang mga businesses, 50 years lang, nawawala na. O kaya, bumababa na yung value. Pero ang Colgate, hanggang ngayon, talagang ano pa rin, no? Yun pa rin ang pambansang toothpaste ba? No? Bakit? Sapagkat itong si Colgate, no? Yung founder ng Colgate, nag-tithe siya. At according nga sa ating pinag-aralan noon, hindi lang siya nagbigay ng 10%, no? Nagbigay siya ng 20%. No? Nakipagkasundo siya sa Lord. Well, Lord, sige, you bless my company and I will give you 20%. Hindi na 10. 20. And God bless His company all the more. Then nagkasundo ulit siya. Lord, give me, bless my company and I will give you 30%. 40%. 50%. At alam nyo, bago siya mamatay, ayon sa kanya secretary,
He's giving 100%. Kaya, nangyari yung nangyari yung promise ng Panginoon sa kanya. No? God protected Colgate from harm. It became productive and it was praised. Pagka narinig nyo ngayon ang company na Colgate, ang maiisip nyo lagi, matatanto. Maaasahan ito. Kumbaga, trustworthy ito. Alam nyo ba yung toothpaste namin nung mga bata pa kami? Maxam. Meron bang nag-toothpaste doon? Maxam. Alam nyo kung bakit yung toothpaste namin? Mura yung 2 piso lang yun. Yung family size. Wala na ako nakikita ganun ngayon. After 45 years. Wala na ako nakikita na Maxam. Hindi siya munlan. Alam nyo kung bakit galing China yung Maxam. Anyway, my point is this. Mga kapatid, pagka binigay natin, ibinalik natin sa Panginoon yung part niya, ito ang kapalit. No? You will keep your 90%, no? And then the Lord will open the windows of heaven. Hindi ko alam kung gaano karaming ibubuhos niya, pero sabi niya lang, walang room na kaya mong i-contain niya. Ang dami nun. And then, plus this pa. Kung protektan niya yung work mo, no? Magiging productive ka sa iyong trabaho. And then, it will be praised. Ito po ay hahangaan ng marami. Hindi dahil sa magagaling tayo mga kapatid, but because God will take care of you. Hindi ka niya papabayaan. Pagka ginawa natin kung ano yung iniuubos niya. Okay? Mga kapatid, nawag ngayong umaga, ang tatlong katotohanan na ito, the crime God's people committed, the challenge God presented to them, and the commitment God provided for them, ay nasagot itong tanong na ito. Why we tithe? Isang krimen sa Diyos ang hindi magbigay. Pero, isang napakalaking pagpapala na tayong lahat ay magiging masaya every time na tayo magbibigay. If we obey ang sinasabi ng Panginoon. As I close, I want us to read this verse. Sa Malaki chapter 3, verse 6. Bago niya sinabi itong 8 to 12, ito muna niyang sinabi. Basahin nga po natin. Ready? Begin. I, the Lord, do not change. So you, the descendants of Jacob, are not destroyed. Gusto kong tandaan yung I, the Lord, do not change. Okay? Ano po ang ibig sabihin? If God blessed those people during those times, no? Pag binigay nila yung 10%, sabi ng Panginoon, I do not change. If you will do that also today, He will bless us abundantly. Tayo may manalangin. Panginoon, salamat po sa instructions na inyo pong ibinigay sa larangan po ng finances. Paano namin i-manage ang mga resources na inyo pong pinagkakalap sa amin. Salamat po sapagkat ito'y pagpapakita ng inyong pagmamahal sa amin. Hindi mo kami hinihingan or kinukunan ng 10% para pahirapan lang kami. Para mas lalo lang kaming magkulang. Kundi maliwanag po ang sabi ng inyong salita. Once we give back the 10%, abundant blessings will come. Lord, sana hindi ito mamiss ng bawat isa. Lahat ng mga anak mo, lahat ng mga sumusunod sa iyo, help us, Lord, to experience this kind of blessings, this abundant blessings. Huwag mo lamang kaming hayaan na magduda, huwag mo kaming hayaan na mag-disobey. Nawa, Panginoon, katulad ng challenge ng Panginoon, you test me now in this. Subukan ka na namin, Panginoon. Huwag na kaming magpatumpik-tumpik. Gawin na namin ito, Panginoon, upang maranasan namin ang katotohanan ng iyong mga pangalan. Salamat po, ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.